From sa another vlog. Okay, magpapalit ako ngayon ng brake pad sa likod. Ayan, so kung titingnan nito, dikit na. Wala na talaga siyang nagko-contact na yung bakal sa bakal. Ayan. Ayan, so wala na siyang kundi bakal ng kinakain kaya nag-iingay. So sa automatic talaga napakabilis ng mapudpud ng mga brake pad. Kaya dapat talagang palagi itong chine-check. Kasi kung hindi, itong kanyang disc brake naman ang masisira, yung bakal na to kakayurin. So magpapalit ako ngayon. Ito yung aking binili, 450. So ito yung gagamitin ko. Babaklasin ko ito. Yan. Okay. Ayan. So, kalawang na to. Mamaya babasahin natin ng langis para matanggal yung kanyang kalawang. So, ayan. So, nakahubo na siya. Yan. So, sa ganitong sitwasyon, mas pudpud talaga itong inner na to. Yung outer na to, meron pa konti. Pero dito talaga wala, bakal sa bakal nang nagko-contact. Ang pin, dalawa siyang pin ito. Isa. Yan. Dalawa. Ayan. So, tanggal na natin to. Ayan. So, push natin to. Yan. Ayan na. Tapos tulak natin ito sa likod. Ayan. So, ayan. So, nahugot na siya. Ito naman, tanggal natin sa kabila. Ayan. Yun. Ayan, tanggal na siya. So, kung mapapansin, itong outer, may laman pa konti. Pero yung inner na to wala na. Talagang bakal sa bakal na yan. So, sinisira na niya yung brake disc. Kasi nga dahil sagad na siya. Ito, wala na. Okay, so, bumili ako ng genuine. Sabi ko no, genuine parts, 450 ang halaga. So, ito yung gagamitin ko dito. Okay, so ayan. Ayan, so ito na yung kakabit natin. So, ayan. So, pasok na natin ito. Dito. Yan. Tulak natin tapos yung kanyang inner. Yan. Tapos ito. Yun. So, ayun na siya. Pasok na siya. Yan. Okay, so ito na lang. Yung kanyang mga lock. Ito ay dito. Sa part na to. Ayan. So, lock natin. Yan. So, pasok na siya. Yung isa naman, dito sa loob. Okay, so, ayan. Butas. Okay. Okay, so ayan. Pasok na siya. Okay, so babalik na natin. Okay, pasok na yung isa. Ito na lang na isa. Ayan, so pasok na pareho.
Okay, so nalak na siya. Yan, so wala nang galaw. Okay, so yan, nalak na siya. Test natin ngayon kung a-adjust ba tayo ng preno, kung kakapit siya o hindi. Okay, so tingnan natin kung makapit. Okay, so mag-bleed tayo dahil masyado makapit ang preno. So i-bleed natin. Ito yung bleeder. Hawak mo, hawak. Sige, kitan mo. Yan. Ito yung preno. Yan, di. Sige. 1, 2, 3, sige. Isa pa. Isa pang pisil. 1, 2, 3. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Ayan, so wala naman siyang hangin. Kaya lang, kailangan natin i-bleed kasi sobrang higpit ng preno. Ayan, so, ayan. Nagpi-freewheeling na siya. Okay, gas mo dito, gas. Ito. Yan, silinador. Yan. Okay, ayan. So, nagpi-freewheeling na siya. Sige pa. Okay na. So, yun lang, na-bleed na natin. Okay na ulit ang preno. Sa susunod ulit na magkaroon ng ingay yung kanyang disc brake. So, ito yun siya. Okay, dapat hindi pinaabot sa ganito kanipis para mapoprotektahan ito. Okay, and then dito hindi rin pwedeng magtipid kasi buhay ang nakataya dito. Meron dito 80 pesos, merong 285, merong 450 o 550 na yun yung magandang klase ng genuine. Ako hindi ako nang hinayang sa ganito kasi alam nyo kung bakit. Once na pumalya ito, may buhay na nakataya. Once na din na bumili ng local, ang local naman ay napakabilis maputpul dito. Mabilis din itong masira. So, hindi kailangan tipirin. Kung meron kang NMAX, meron kang automatic na mga motor, kahit hindi NMAX, basta automatic, malakas po talaga sila sa brake pad. Ganon din sa kotse. Ang brake pad ng kotse at brake pad ng motor na automatic, napakabilis niya mapudpud kasi kinokontrol ang kanilang takbo sa pamamagitan ng preno. Meron silang engine brake pero hindi sing lakas ng manual. So, ito guys, dapat palagi i-check at palitan kung kinakailangan para palagi kang ligtas. Okay? Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-like at paki-subscribe na rin po at paki-share. Paki-click na rin ang notification bell para sa susunod na aking upload. Updated po kayo. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. God bless.